So, good day everyone. So, another day, another aral na naman tayo tungkol kay guilt and anxiety, no? So, ang pag-uusapan natin ngayon guys, yung hirap sa pagtulog. So, ayan yung pangalawang nakikita kong pinakamahirap na pinagdadaanan ng mga may anxiety, yung hirap sa pagtulog. Yung una, yung panic attack. Pangalawa yan, hirap sa pagtulog. So, madami talagang nakakaranas ng mga anxiety na hirap sa pagtulog. Actually, kung bakit maraming mga may anxiety na na-addict sa mga sleeping pills or mga medicine na nire-reseta ng mga psychiatrist. Actually, isa na rin ako doon. Naranasan ko rin na mahirapan sa pagtulog at talagang nag-take din ako ng gamot na nireseta talaga sa akin ng psychiatrist kasi almost ang pinakamatagal kong hindi napagtulog naranasan during my anxiety, isang araw at kalahati nagising ako. Pagod na yung katawan, ang sakit na ng sentido ko, nangihinaan ako, pero hindi pa rin ako makatulog. Minsan nga para na akong may siraan ng ulo, grabe. Ang hirap. So, ayun yung gusto kong i-share muna sa inyo ngayon guys, yung paano gagawin. Sana, hindi ko naman to sinishare na sinasabing lahat effective to, no? Pero ito kasi yung tinuro sa akin ng therapy ko kung bakit ngayon nakakatulog na ako ng walang gamot at kung bakit nagagawa ko na siya na magtuloy-tuloy na kahit pagod ako or may anxiety ako, nakakatulog pa rin ako. So yun na nga ang i-share natin. So hindi ko sinasabi na lahat effective. Bago tayo magsimula, kung maging effective sa inyo, salamat. Kung hindi, share ko lang. So, yung number 1 yan guys, ang unang pinagawa sa akin ng therapy ko, magkaroon kami ng tinatawag na rules and regulation. Meron talagang mga panuntunan na kailangan gawin para masunod yung makakuha ng maayos na tulog na kahit pa paano hindi uminom ng gamot. Number 1 doon yung pinagbawalan ako ng therapy ko na dapat after 1 to 2 hours bago matulog, wala na akong hawak na cellphone. Yan yung number 1. Kasi ang paliwanag niya dyan sa akin, yung blue light daw at saka yung radiation ng cellphone, nagdudulot daw po yan ng kung bakit nababawasan yung melatonin natin sa isip. Yung melatonin, ito yung chemical na kung saan nagbibigay sa atin ng antok, no? So yan yung number 1. Number 2, after niya sa akin na hindi pa hawakin ng cellphone ng 1 to 2 hours para hindi ako maboring, pinasulat niya na sa akin yung lahat ng mga iniisip ko, yung mga nakakagulo sa akin sa iniisip ko during bago ko matulog. Nakakatulong daw po yun para mabawasan yung ingay sa isip at intense ng nasa ulo ko para nasa ganun. Nasa notebook na nakikita ko na lang. Wala na dun sa ulo ko or iniisip ko. At sabihin ko daw dun pagka nasulat ko na okay, nasulat na kita, bukas na ulit kita iisipin. So yan, pangalawa yan. After nun, pagka nasulat ko na, after 2 hours, sinulat ko lahat, pinag-take niya na ako ng shower. Yun, magbabad daw ako sa shower. Warm water naman. At least mga 30 minutes, 20 minutes, babad ako sa shower. Yan. After nun, after ko mag-shower, sunod naman nun sa akin na pinagawa, yung tinatawag na progressive muscle relaxation. Yun nga, pinag-stretch niya ako, yan. Kung gusto ko daw magpahid ng mga pangpahid, after ko maligo, magpahid ako, yan. Tapos, pang-apat, sinure niya talaga na walang light yung bago ako matulog. Sa bahay namin, laging may ilaw pagka may natutulog. Kaya bumili ako ng mask para yung pantakip sa mata. Nakakatulong daw yun para ma-recognize ng utak na gabi na at mag-produce ng mga melatonin pagka madilim. Nagpo-produce daw yung isip natin pag gano'n. At after nun, yun nga, dapat komportable daw. Kung may aircon kayo, mag-aircon kayo. Kung electric fan, dapat maaliwalas yung paligid.
Pag hindi pa rin daw, ginawa namin yung tinatawag na distraction method. Cognitive distraction na tinatawag, yung pinagbasa niya ako ng mga libro habang nagsasound ako ng mga meditations, or pinag-count niya ako ng tinatawag na 100 backward counting. Mula 100, pinagbilang niya ako hanggang 1. 100, 99, 98, 97 habang nakahiga ako. And the last, yung tinatawag na breathing exercise. So yun, bago ako nakaligo na ako, nag-relax, habang nakahiga na ako, gusto ko na matulog. Pinilit niyang humanap ako ng komportableng higa na kung saan doon talaga na pakiramdam ko, relax na yung buong katawan ko. Tapos mag-breathing exercise daw ako ng 4, 7, 8. 4, inhale, 7, 8, ayan. Ayan yung ginawa niya sa akin. So, ngayon nga, ginawa ko. After nun, hindi ko na malayan. Wala na. Tulog na ako. So, ayan yung mai-share ko sa inyo kung nakakaranas kayo ng hirap sa pagtulog. Alam kong hindi madali. Sa totoo lang ako, pagka ganun, grabe na yung nararamdaman ko, pakiramdam ko, tumataas yung dugo ko. Tapos, sakit na ng katawan ko. Minsan nga, parang sakit na, parang ako nasisiraan ng ulo. Sakit, hindi ko na maintindihan yung pakiramdam. Kaya, ayun muna yung share natin sa inyo guys. Tuloy-tuloy nyo lang yun. Pagka nakakaramdam kayo, isulat nyo, mag-shower kayo. Lahat ng sinabi ko sa inyo, itry nyo araw-araw. Tapos, huwag na kayo mag-cellphone yan. At sikapin nyo na komportable. Pero malaking tulong daw talaga doon yung pinaka-importante doon yung nagsha-shower tayo Kasi nababawasan daw yung sensitivity ng katawan tsaka yung hyper-aware ng utak natin pagka naliligo tayo. So, yun lang muna guys. Sana makatulong to sa inyo. At ito muna yung blinag ko dahil ito talaga yung nagpapahirap din talaga sa may mga anxiety. Kaya ito yung muna yung gusto kong ituro sa inyo ngayon. So, sana makatulong talaga sa inyo. Sikapin nyo lang, practice yan araw-araw. Kasi hindi naman din talaga agad yan mag-epekto sa iba. Pero malay nyo, pag inulit-ulit nyo, magiging effective na rin sa inyo. So, ako din, ayun lang din naman yung ginawa ko. Pinapractice ko yan everyday pagkatapos sa trabaho. Ganun yung ginagawa ko para nakakatulong din agad ako. So, yun lang muna guys. Maraming salamat. Bye-bye.